Nakakaiyak, nakakakilig, Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, hello sa inyo, Popoy at Hasmin. Isa ako sa mga na-inspire sa mga kwentong ini-air niyo tuwing tanghali. Pakiramdam ko ay kulang ang araw ko tuwing hindi ako nakakapakinig sa inyo. Mabuti na lang talaga at may YouTube channel at may replay kayo sa madaling araw. Popoy at Hasmin, itago niyo na lang ako sa pangalang Jenaline. 22 years old na ako. Isang call center agent at nakatira sa Laguna. May kalakihan ng pamilya ko. 6 kasi kaming magkakapatid at panglima ako. Ang panganay naming si Kuya Raymond ay isang seaman, kaya hindi masyadong nakakasama sa bahay. Habang ang tatay naman namin ay maagang namatay dahil sa isang aksidente. 6 kami sa bahay, kasama ang nanay Pearly namin, na binuhay kami sa pagbabay and sell ng mga sasakyan. Ang pangalawa sa aming magkakapatid ay si Kuya Archie, isang sales representative at siyang tumatayong panganay dahil wala si Kuya Raymond. Ang pangatlo na si Kuya Jello naman ay isang factory worker na may pagkababaero at palabiro. Ang sinundan kong si Ate Janelle ay isang teacher na talagang madaldal kumpara sa akin. At ang bunsong si Joseph na sobrang makulit at kalog ay kasalukuyan pa nag-aaral ng BS Accounting Technology. Hayaan yung simulan ko ang kwento ko noong 2013, kung saan nag-aaral pa kaming lahat maliban kay Kuya Raymond na nagsimula ng sumampa sa barko. Jenaline, tapos na ako maligo. Ikaw na. Bilisan mo kumain dyan, ha? Sige, Ate Janelle. Uy, saglit ako muna. Hindi pa naman siya tapos kumain eh. Uy, Jello, uunahan mo pa si Jenaline sa mainit na tubig eh. Bilisan mo nga, Jenaline. Bahala ka, tinirhan na nga kita ng tubig na mainit eh. Malilate na ako eh. Mas maaga yung pasok sa inyo ngayon. Sige na, Jenaline. Ako muna ah. Sige. Hoy kayo, ba't di nyo ako ginising? Tanghali na ako. Uy, Kuya Archie, ako muna maliligo dyan. Nagsabi na ako kay Jenaline. Lubas ka dyan, oy. Late na ako, sumunod ka na lang sa akin. Daya! Uy, hindi pwede. Late na rin ako eh. Uy, nauna ako sa'yo. Ako muna, kuya. Ang usapan, inuuna magising. Sila una maliligo. Huwag ka mandaya dyan. Late na nga ako. Sandali lang naman ako maligo eh. Hey, huwag ka na kuya naman maingay eh, dyan. kuya! Huy, ang ingay niyong dalawa. Ikaw naman kasi Jenaline eh. Sinabihan na kita kaninang sumunod sa akin. Ang bagal mo pa rin kumilos. Ayan, naunahan ka na tuloy nung dalawa. Okay lang ate, sakto lang naman yung oras ko eh. Ay, naku, bahala. Hoy, kuya, bilisan mo! Jello, ano bang ginagawa mo? Balak mo bang sirain yung pinto? At ang bibig ninyong dalawa ng kuya mo, dinig na dinig sa kapitbahay. Nakakahiya. Lumabas lang ako sandali para magpabariya ng baon nyo. Ganito na yung aabutan ko dito. Diyos ko talaga kayong mga bata kayo, Kasi si oo. Kuya Archie, hinunaan ako eh. Nako, ewan ko ba naman sa inyo? Sa araw-araw na lang ng ginawa ng Diyos, alam niyong marami kayong maliligo. Hindi niyo pa inagahan ang gising niyo. Tapos kapag nagkasabay-sabay kayong ganyan, mag-uunahan na kayo. At kayo naman, Jeneline at Joseph. Hanggang ngayon, hindi pa rin kayo tapos kumain. Sinikatan na kayo ng araw dyan ah. Kalma lang po, Nay. Baon ko po. Paano ka ba naman kasi kakalma sa mga kapatid mo? Mga tumatandang paurong. Simpleng disiplina sa sarili, hindi pa magawa. Kailangan pang masigawan bago mga magsikilos. O, Janelle, itong baon mo. Ayos. Thank you, Nay. Alis na po ako ah. Oo, mauna na ako sa inyong lahat. Good luck sa pagka-late. O, Bunso, Joseph, may practice ka ba ngayon sa pagtakbo mo? Meron po, Nay. O, sige, itong baon mo. Ayos! Salamat po, Nay! Nay, pengi na rin po. At teka lang, Jello. O, Jenaline, itong sayo. Nay, paano po yung hinihingi kong pambayad sa project? Ay, pagkasyahin mo na nga yan muna. Diyos ko ka. Kaya lang po. Ba't ganun, Nay? Mas malaki yung baon ni Bunso kaysa kay Jenaline. Ganun talaga. Look. Kasi may practice pa si Joseph mamaya. Itong si Jenaline naman, aral lang tapos uuwi na. Yun lang, malas mo. Sumali ka rin kasi sa extracurricular activities para may extra baon ka rin. Nako, nang aasar pa. Talaga naman, no. Kumilos na nga lang kayo at tanghali na. Hindi pa nga tapos si Kuya Archie na eh. Napakatagal eh. Kaya pengi na rin mo na. O, eto, nang tumahimik ka na. Ayun. Salamat po, Nay. The best ka talaga. Woo! Mwah! O,
Ako, ewan ko sa'yo. Napakakulit mo talagang bata ka. Popoy at Hasmin, sa araw-araw na ginawa ng Diyos, madalas na ganyan ang sitwasyon namin sa umaga. Patanghalian gumising, pero naguunahan sa banyo. Sigawan dito, sigawan doon, palakihan ng baon at kung ano-ano pa. Sa totoo lang, hirap akong sumabay sa mga kapatid ko, kaya hinahayaan ko na lang kahit madalas akong malit. Sanay na rin naman akong tahimik lang at pinagbibigyan sila para wala lang away. Sanay na akong maikumpara sa kanilang lahat. Dahil sa aming magkakapatid, ako na yung halos walang kibo. Sanay na rin ako na ako ang laging may pinakamaliit na baon sa amin. Kung bakit, hindi ko rin naman alam at hinayaan ko na lang. Ang mahalaga ay may baon pa rin ako. Mabilis na lumipas ang panahon, Popoy at Hasmin, hanggang sa nakatapos na sina Kuya Archie at Ate Janelle. Habang ako ay umabot lang sa second year college at nagtrabaho na sa isang call center company. Si Kuya Jello naman ay nagloko sa pag-aaral at hindi na nakapag-college, kaya namasukan sa isang pabrika. At ang bunsong si Joseph ay tuloy pa rin sa pag-aaral. Yun nga lang, kasabay ng lahat ng ito ay ang pagkakasakit din ni nanay. Liver cancer. Pinilit naming igapang na magkakapatid na maipagamot si nanay kahit gaano ito kahirap, pero talagang unti-unti nang nangihina ang katawan niya. Kuya Archie, anong balita? Kumusta raw si nanay? Oo nga. Anong sabi ng doktor? Nasa sa atin daw kung itutuloy pa natin yung chemotherapy ni nanay. Sa lagay daw kasi ng katawan niya, wala na rin kasiguraduhan yung chemotherapy. Ano raw po ba yung dapat natin gawin kung gano'n? Nagkausap na kami kanina ni Kuya Raymond, tinawagan ko siya. Kung kami kasi yung tatanungin, tigilan na lang yung chemotherapy na yun. Kasi parang wala rin namang mangyayari. Gastos lang ng gastos. Pero parang hindi naman bumubuti yung lagay ni nanay. Saka, totoo lang, hindi na rin yata natin kakayanin yung gastos eh. Sa nakikita ko nga rin kay nanay, parang mas nahihirapan lang siya dun eh. Pero kapag tinigil natin yun, baka mas lalong mapasama si nanay. Madali naman gawa ng paraan yung pera eh. Oo nga. Pero doktor na mismo yung nagsabi na maliit na rin talaga yung tsansa. Mahina na rin kasi yung katawan ni nanay. O paano? Hayaan na lang natin siyang mamatay? Sinabi ko bang ganun? Marunong ka bang umintindi? Kuya Archie, ang boses mo. Kasing kapatid mo eh. Kung makapagsalita, akala mo ang laki ng naitutulong. Tumutulong naman ako sa paraang kaya ko ah. Pero tinatanggap nyo ba? Tulad nung sa herbal medicine at juicing na sinasabi ko sa inyo noon pa. Yung kapatid ng office mate ko, natulungan nun. Ang dami ko na ring mga testimonyang naririnig pero ayaw niyong subukan. Bakit? Paano kung yung gamot pa na yan yung mas magpahama kay nanay, ha? Gaano ka nakakasiguro dyan? Puro kwento lang naman yung pinangahawakan mo eh. Isa pa, tsurang yun ni nanay, sa tingin mo maiinom pa niya yung gamot na sinasabi mo? Sa tubig nga lang, hirap na hirap siyang lumunok eh. Ang sakin lang, wala namang masamang sumubok. Ewan ko sa'yo. Janelle, nasan ba si Jello tsaka si Joseph? Umuwi sila para kumuha ng gamit eh. Bakit? Tawagan mo sila. Paalam mong ipahihinto na natin yung chemotherapy ni nanay. Sigurado na ba kayo? Sige na, tawagan mo na sila. Kakausapin ko na yung doktor ni nanay. Ate, sigurado na ba kayo? Sa totoo lang, hindi ko rin alam eh. Bahala na. Magtiwala na lang tayo sa desisyon ng mga mas matatanda sa atin. Ay, ito na ba yun? Ano ba yung magagawa natin para kay nanay? Ewan ko rin. Sa nakikita ko, mukhang hirap na rin kasi talaga siya eh. Pero paano pala kung lumalaban naman siya? Hindi lang natin... Janelle! Janelle! Bilisan niyo ang nanay! Diyos ko po! Nanay! Nanay! Diyos ko po si nanay! Bilisan niyo! Nay! Diyos ko, Jenaline, saan ka ba nang galing? Kanina ka pa namin hinahanap. May pinuntahan lang ako sandali. Nakapag-usap-usap na kami tungkol sa nangyari kay nanay habang wala ka. Kaming tatlo na muna nila Kuya Raymond at Janelle ang sasagot sa burol at libing. Hindi pa sigurado kung makakauwi si Kuya. Pero ipapadala na lang daw niya yung pera kung sakaling hindi siya makauwi. Sila Jello na yung mag-aayos ng mga papel tapos bahala ka na kung gusto mo sumama o hindi. Gusto ko rin sanang tumulong sa mga gastos. May maibibigay ka ba? Kuya, may naitabi akong konti. Ibibigay ko na lang kay Ate Janelle. Bahala ka. Nga pala, nakapag-usap na rin kami ni Kuya kung ano yung magiging sistema natin dito sa bahay pagkatapos na nangyari kay nanay. Anong sinabi niya? Siya na raw yung bahala sa pag-aaral ni Joseph hanggang makatapos. Tapos, tayo naman yung maghahati-hati sa mga gastusin dito sa bahay. Mula rin ngayon, ako na yung hawak sa ipapadala niyang pera. Okay. Sige na.
kumilos na kayo, marami pa tayong dapat asikusuhin. Popoy at Hasmin, wala na. Wala na si nanay. Sa totoo lang ay may parte sa akin na parang gusto kong sisihin ng mga kapatid ko sa nangyari. Na sana kung noong una pa lang, naipagamot agad siya, hindi sana umabot sa ganito. Naging in denial pa kasi sila nung una. Halata nang may sakit si nanay, pero dead man lang sila at iniisip na simpleng sakit lang yun, nagagaling din agad. Hanggat sa lumala na nga ito. Ang masakit pa, silang matatanda lang ang nagkakaintindihan. Kaming mga bata, lalo na ako, parang walang say sa mga nangyayari. Hindi ko pa maintindihan, laging mainit ang ulo ni Kuya Archie sa akin. Hinahayaan ko na lang dahil mula pagkabata naman ganun na siya sa akin. Sa kabila ng mga nangyayari, Popoy at Hasmin, tinanggap na namin ang pagkaulila sa mga magulang at tinuloy ang buhay na kami lang magkakapatid. Ang kapal ng mukha mong hayop ka! Wala ka kasing inatupag kundi puro babae at sugal! Ano yun? Sino bang kaaway ni Kuya Archie? Nauubos ng pasensya ko sa'yo, ha? Priset! Diyos ko po! Kuya Jello, Kuya Archie, ano ba yan? Tama na, Kuya Archie! Huwag kang makialam dito! Makialam? Hanggang sa ano? Hanggang sa mapatay mo na sa bugbog si Kuya Jello? Kuya Jello, kumapit ka sa akin. Huwag ka sabing makialam eh! Hindi pa kami tapos mag-usap ng kumag na yan! Ano ba, Kuya? Tama na sabi! Nalamog na yung tao sa kabubugbog mo! Wala akong pakialam! Bagay lang sa kanya yan dahil wala siyang kwenta. Palamunin lang yan dito eh! Kakarampot na nga yung sweldo, hindi pa mapakinabangan kasi inubos lahat sa babae niya. Kahit kailan hindi pa kita nakita nagambag sa gastos dito sa bahay. Tapos ngayon mangungutang ka sa akin para ipambayad sa ibang mong utang? Kapal ng mukha mo! Ano ba? Sinabing tama na! Ano na naman bang ingay yan, ha? Itong kumag na to eh. Nahuli kong magnanakaw ng pera sa wallet ko. Hindi ko lang pinautang, nanakawan-nakaw, walang hiya. At ito na ang pakialamera mong kapatid umeepal sa pagdidisiplina ko. Dahil sobra ka na! Pagdidisiplina pa ba yung tawag sa ginagawa mo, ha? Binubugbog mo na yung tao! Para matauhan siya sa pagsasayang ng pera. At sa tingin mo, bugbog yung solusyon? Kuya, may sariling isip na yan. Alam na niya sa sarili niya yung tama't mali. Bakit kailangan mo pang pakialaman? Jenaline, huwag ka nang sumagot. Tama naman si Kuya eh. O ano to? Kakampihan mo si Kuya? Kuya Archie, sabihin na nating tama yung pinaglalaban mo. Pero tama ba rin ba itong ginagawa mo, ha? Sobra ka na eh! Porque ikaw yung pinakamatanda dito sa bahay, ikaw na lang lagi tama! Nagawa ko lang yung responsibilidad ko dito. Bakit kasama ba sa responsibilidad mo yung pagbuhatan kami ng kamay? Oo! Lalo na kapag sintigas ng bato yung mga ulo nyo! Lalo na kapag hindi kayo marunong makinig! Makinig? Teka, bakit ikaw ba marunong ka makinig? Kami bang mga mas bata sa'yo ni minsan pinakinggan mo? Puro ikaw nga itong nasusunod dito sa bahay eh! Kayo lang yung nagkakaintindihan ni Kuya Raymond. Basta may mapagkasunduan kayo kahit hindi okay sa amin, ipipilit nyo pa rin. Jenaline, pwede bang tama na? Kung ano man yung mga desisyong ginagawa nila para sa ikabubuti naman natin yun eh. Talaga, ate? Nung nakaraan lang pasimple kang nagrereklamo, di ba? Kasi ultimong eskwelahan na gusto mong pasukan, pinakikialaman nila. Tapos ngayon, ganyan yung sasabihin mo? Kung mga bata pa tayo, baka maiintindihan ko pa eh. Pero Diyos ko naman, may mga sariling isip na tayo. Magkaibang pangdidisiplina sa pangungontrol. Alam mo, naririndi na ako sa iyo eh, ha? Kung makapagsalita ka, akala mo kung sino kang magaling. Hindi mo nga natapos yung pag-aaral mo eh. Kaya yan, sige, kampihan mo si Jello. Total, pareho naman kayo eh. Kung makapangaral ka dyan, kala mo ang laki ng naiaambag mo dito sa bahay? Bakit kasi hindi ka nalang manahimik? Bakit? Ganito na ba sistema sa bahay na to? Kung sinong may malaking ambag, siya lang ang may karapatan magsalita? Kuya, alam niyo kung gaano ako katahimik. Pero napupuno rin ako lalo na kapag nakikita ko yung mga ginagawa niyo. Yung ginagawa mo. Kung ituring mo tong bahay na to, parang opisina mo lang eh. Kung kausapin mo kami, para kaming mga tauhan mo na walang ibang pwedeng isagot sa'yo kundi oo. Sabihin na natin, sige, ikaw ang panganay dito. Pero hindi ibig sabihin nun, ikaw na yung tama, na ikaw na yung dapat laging zen. May karapatan pa rin kami magdesisyon sa sarili namin. Kung ayaw mo ng patakaran ko, edi umalis ka dito sa bahay na to. Alam mo kung hindi ko lang sana nire-respeto yung alaala ng mga magulang natin dito sa bahay na to, baka matagal ko nang ginawa yan eh. Pero pasensya na ha, pinanghahawakan ko pa rin yung bahay na to. Kasi ito lang naman yung naiwan sa atin nila nanay eh. Kaya sana, bago ka magbuhat ng kamay sa kahit na sino sa amin, o mang disiplina tulad ng sinasabi mo, isipin mo muna kung ganun din ba yung ginagawa nila nanay kung sakaling kasama pa natin sila dito. Popoy at Hasmin, kung iisipin na sarap magkaroon ng maraming kapatid, marami kang kasama sa tawanan, sa kulitan at sa kalokohan. Marami ka rin pwedeng maging kakampi kapag kailangan mo ng tulong at masasandalan.
Yun nga lang, hindi laging masaya, lalo na kung kayo ang tipo na magkakapatid na kanya-kanya at mas madalas pang magkaaway kesa magkasundo. Tapos kapag nag-aaway, asahan mong may kampihan ring minsan. At sa mga ganitong tipo rin na magkakapatid, madalas napapakinggan kung gaano kahirap maging panganay, kung gaano kahirap maging bunso, o gaano kahirap kapag ikaw yung gitna sa magkakapatid. Pero ako, gusto ko lang din malaman ng iba yung hirap ng kapatid na hindi alam kung saan ba ang pwesto niya. Yung parang alanganing bunso at alanganing gitna. Sa totoo lang, ito yung unang pagkakataon na sumagot ako kay Kuya Archie nang hindi nagpapatinag kahit pa pinagtutulungan na nila ako ni Ate Janelle. Gusto ko lang din kasi sanang ma-realize nila na hindi naman sa lahat ng oras, edad ang basihan para masabing tama ang isang tao. Ganon kasi yung nagiging pananaw ng karamihan na kapag matanda, siya na ang laging tama. Siya ang dapat sundin. Pero paano kapag mali na? Kaya kahit alam kong hindi tama na makipagsigawan ako ay ginawa ko pa rin. Bahala na kung saan kami dadalhin ng away na ito. Ang mahalaga, kahit papano, nakapagsalita naman ako. #Dear MOR. Saling pusa. Dear MOR. Popoy at Hasmin, halos isang linggo rin kaming hindi nagkibuan ni Kuya Archie dahil sa nangyari. Sa ngayon, alam kong hindi pa rin kami ganun ka-okay dahil nag-uusap lang naman kami kapag kailangan. Pero sa kabila nun, syempre, tuloy pa rin naman ang buhay naming magkakapatid na parang walang nangyari. Kuya Jello! Kuya Jello! Lumabas ka dyan sa kwarto mo, kuya! Joseph, ano ba yan? Lasing na lasing ka! Kanina, pambayad sa tuition ng inagaw sa akin eh. Ngayon naman, pati girlfriend ko, ha? Anong klaseng magkakapatid ba meron tayo, Ate Jenaline? Kuya Jello! Lumabas ka dyan! Napakawalang yamo talaga! Joseph, ano bang sinasabi mo? Lasing ka eh! Ano ba problema mo, Joseph? Gabi nangingay mo pa. Hayop ka! Nakuha mo pa talaga magtanong? Problema ko sa sobrang pagkababaero mo. Pati girlfriend ko hindi mo pinalampas. Hayop ka! Hayop ka! Uy, ano ba? Joseph! Sana bago mo inagaw yung girlfriend ko, inisip mo muna ako. Magkapatid tayo, kuya. Ano to? Ang ginawa mo, walang hiya ka. Akala mo siguro hindi ko malalaman, no? Ha? Hayop ka! Teka. Siya yung unang lumapit sa akin eh. Yung girlfriend mo yung malandi. Siya nga ang nauna, pinatas mo naman. Malandi ka rin eh. Hayop pa talaga. Pareho kayong malandi. Tandaan mo itong ginawa mo sa akin, kuya. Hindi kita mapapatawad. Tandaan mo, napakahayop mo! Hasmin, nakakalungkot isipin pero ganito na yata talaga kami magkakapatid. Puro away, palit-palit ng kung sino. Yun nga lang, hindi tulad ng mga naunang away sa pagitan namin ay tumagal ang naging away nila Kuya Jello at Joseph dahil sa babae. Talagang nag-iiwasan na sila sa bahay. Walang usap at di rin nagsasabay kapag kakain. Pati kami apektado na rin pero wala naman kaming magawa dahil pareho silang nagmamatigas. Tungkol naman sa pag-aaral ni Joseph, nag-working student siya kaya hindi siya nahinto. Tuloy din ang suporta ni Kuya Raymond sa kanya at paminsan-binsan din namin siyang inaabotan ni Ate Janelle kapag kinakapos siya. Hanggang sa lumipas lang ang mga araw at panibagong issue na naman ang dumating. Oh, nandyan na pala kayo. Jenaline. Tara na, kakain na. Bakit kayo lang ni Kuya Jello? Si Joseph nasan? Umalis eh. Saka sa tingin nyo ba sasabay kumain yun? Baka mag-away lang sila nito si Jello. Bakit ba pinanghali kayo? Akala ko ba magsisimba kayo? Dumaan pa kasi kami sa sementeryo. May sasabihin nga pala kami, kuya. Ano yun? Yung katabing puntod nila nanay, may mausoleo na rin. Kuya, hindi naman sa pag-aano. Pero yung puntod na lang nila nanay yung natirang wala man lang kahit bubong dun sa pwesto na yon. Hindi rin maayos yung pintura. Pati yung pinapaayos nating lapida. Hanggang ngayon, wala pa. Kaya nga eh. Kawawa naman yung puntod nila nanay. Parang saling linggit lang. Parang tumubo lang sa gilid. Baka mamaya patayuan ng iba yon. Agawin pwesto natin. Kuya, ang tagal na nun.
Naunahan pa tayo na magpagawa nung katabi na bagong libing. Ano bang plano natin dun? Naambagan ng usapan, di ba? May nag-ambag na ba? Hindi rin naman kasi birong halaga yung magagastos dun. Lalo na kung maganda yung gagawin natin. Huhulog-hulugan ko na lang sa'yo yung parte ko. Mapapasimulan lang yun kung buo na yung pera. O paano gagawin ko? Hindi naman malaki yung kita ko kumpara sa inyo. At saka teka nga pala, naalala ko lang. May naitabi na tayong panimulang pera para dun, di ba? Yung pinagbentahan ng huling sasakyan na buy and sell ni nanay. Dapat doon na mapunta yun sa musileo nila eh. Dadagdagan na lang natin. Oo nga no. Nasaan na ba yun? Ha? Di ba ginamit ni Kuya Raymond nung isang sampan niya ng barko? Pinangayos niya ng mga papel niya. Oo? Parang hindi namin alam yan ah. Oo nga. Wala kayong nababanggit na nagamit ang pera. Alam ko naman hulog daw sa bangko. Ha? Hindi ba nasabi sa inyo? Sus, kayo lang naman kasi ni Kuya Raymond ang lagi magkausap eh. Malay ba namin kung nasan pati yung mga pera na iwan nila nanay? Anong ibig mo sabihin? Bakit? Totoo naman ah. Pagdating sa mga usaping pera, kayo lagi ni Kuya Raymond na nagkakaintindihan. Teka. Hindi pa ba napapalitan yung pera? Para maipaayos na yung puntod nila nanay. Hindi ko alam, okay? Tatanungin ko pa si Kuya tungkol dyan. Huwag akong pinag-iinitan niyo. Sana kasi sinasali nyo rin kami sa usapan para alam din namin. Hindi yung ganyan. Tagal-tagal na nung puntod nila nanay. Kung hindi pa naungkat, hindi maaalalang nagamit yung pera. Linggo-linggo at umagang-umaga, Jello ah. Huwag mo akong simulan. Kilala mo ako pag nagalit ako. Tatanungin ko muna si Kuya Raymond. Babalitaan ko kayo. Pala. Mamayang gabi may pag-uusapan tayo. Siguraduhin nyo nandito kayo ng 8:00. Pupuntahan lang ako. Anong meron, Kuya Archie? Anong pag-uusapan? Oo nga, Himala, pinatawag mo kaming lahat. Jello, wag na sumagot ng kung ano-ano. Tungkol dito sa bahay. Kailangan na natin tong ibenta kasi hindi nakakayaning hulugan yung natitirang 8 taon. Ha? Teka, bakit? Alam ba to ni Kuya Raymond? Sigurado. Silang dalawa pa ba? Jello. Siya mismo yung nagsabi sa akin. Hindi na daw kaya. Pero bakit nga? Kahit papaano tinutulungan naman natin siya. Yung nakilala niya sa barko nung nakaraang taon na buntis niya. Balak na nila magsama. Sinabi niya sa akin na magpo-focus na siya sa bubuuin niyang pamilya. Hindi na raw niya tayo kayang suportahan. Pero hindi naman ganun kadali yun eh. Paano tayo, tong bahay? Hindi naman pwedeng ibenta na lang to ng basta-basta. Kung hindi na kaya ni Kuya Raymond, edi tayo na lang yung magtulungan sa hulog. Baka nakakalimutan mo, Jenaline. Si Kuya Raymond ang may pinakamaayos na kita sa ating lahat. At 8 taon pa yung kailangan nating bunuin para lang sa bahay na to. Baka sa umpisa lang natin kayanin. Pero kapag tumagal, sumuko rin tayo. Mabuti na habang maaga pa bitawan na natin. Pero kuya... Isa pa, nagkakaedad na naman tayong lahat. Dito sa bahay nyo ba nakikitang tatanda yung mga sarili nyo? Pasensya na ha, pero ako kasi hindi eh. Nagpaplano na rin kami magpakasal ng girlfriend ko kaya aalis din naman ako sa bahay na to. Kaya para sampa kung maghulog pa ako dito. Kayo na lang kung gusto nyo. Tama si kuya. Lahat naman siguro tayo pangarap din nating magkaroon ng sariling pamilya bukod sa pamilyang to. Sa akin ayos lang kung ibebenta na to. Ate... Sa bagay, ayoko na rin naman sa bahay na to eh. Lalo na puro away at sigaw lang naman ang napapala ako sa inyo. Ako rin. Pahig na ako nabenta to. O ayun naman pala eh. Teka nga. Sigurado ba kayo sa mga sinasabi nyo? Baka nakakalimutan nyo na itong bahay na tong pinaghirapang ipundar nila nanay at tatay para sa atin. Ilang taon nilang pinagdusahan hulugan ng mga unang taon nito tapos ngayon gusto nyong ibenta na ganun-ganun na lang? Jenaline, nagiging totoo lang kami dito. Nagiging praktikal. Isa pa, wala namang kaso kung gusto mong maiwan dito eh. Pero alalahanin mo rin yung halagang kailangan mo pang hulugan. Wala namang problema sa akin yung pera kung meron lang. Pero alam nyo naman na maliit lang yung kinikita ko eh. Marami lang akong pera, walang problema kahit ako na yung tumapos ng hulugin dito eh. Ayun na nga yung punto dito. Hindi na rin namin kaya maghulog kasi may ibang bagay din kaming kailangan i-prioritize. O so paano? Ganun-ganun na lang. Sa tingin nyo ba kung nabubuhay sila nanay, matutuwa sila dito sa pinaplano nyong gawin? Na yung pinaghirapan nilang bahay, ibebenta lang ng basta? Isa pa anong mangyayari sa atin kapag nabenta to? Wala na, kalimutan na rin. Wala na nga tayong mga magulang na uuwian. Kaisa-isang bagay pang naiwan nila itong bahay, gugustuhin nyo ring mawala? Drama mo naman masyado eh. Pwede naman magkita-kita sa bahay ng isa't isa. Di ako nagdadrama. Gusto ko lang ilaban tong bahay nila nanay. Pasensya na, Jenaline ah. Gustuhin mang kitang intindihin, wala na rin akong magagawa. Kung kaya mong gawa ng paraan yung perang panghulog dito, wala namang problema kahit sa'yo mapunta. Pero ako, may plano ako at pangarap din ako para sa sarili ko. Popoy at Hasmin, kilala ko ang mga kapatid ko. Alam kong kapag nagdesisyon sila sa isang bagay, talagang gagawin nila. Pero kahit na gano'n, hindi ako sumuko.
Hindi ko isusuko ang bahay na iniwan sa amin ng mga magulang namin kahit parang sarado na ang mga isip nila. Hindi ako tumigil sa pakikiusap sa kanila. Hanggang sa lumipas nga ang halos 3 buwan. Joseph, paabot naman yung isa ko pang bag. Hindi pala kaya isang hakutan lang yung mga gamit ko eh. Babalikan ko na lang bukas yung iba. Joseph, teka lang. Ikaw, hindi ka pa maghahakot ngayon? Bukas na ako, kuya. Sigurado na ba talaga kayo dyan sa mga ginagawa niyo? Hindi pa naman tayo pumapayag sa offer ng mga nag-aalok sa atin ha. Kaya pwede pa nating i-atras yung benta. Jenaline, hindi ka ba napapagod na tanungin kami ng ganyan paulit-ulit? Hindi. Hanggat hindi nagbabago yung isip niyong lahat. Jenaline, sorry. Naiintindihan naman kita. Pero intindihin mo rin sana kami sa desisyon namin. Kung ikaw, hindi ka pa sigurado sa mga plano mo sa buhay mo, kami nakapag-isip na. Hindi naman tutungkol sa mga plano sa buhay, ate. Hindi ba pwedeng magawa niyo yung mga plano niyo sa buhay pero sa atin pa rin tong bahay? Alam mo, Jenaline, kung mayaman lang tayo, kayang-kayang gawin yan. Pero kaya naman kasing gawa ng paraan eh. Kailangan lang nating pagtulong-tulungan yung mga natitirang taon. Kung sinlaki ng kita ni Kuya Raymond yung kita natin, pwede pa. Hindi nyo man lang ba naisip, mahigit 5 taon iginhapang nila nanay na mabayaran tong bahay. Tapos mapupunta lang lahat sa wala? Jenaline, tama na, pwede ba? Masasayang lang yung laway at mga salita mo eh. Alam mo naman na buo na yung desisyon namin lahat na umalis dito, di ba? Para tayong walang utang na loob sa gagawin natin na to eh. Oo, teka. Paano mo naman nasama yung utang na loob dito? Hindi naman porket ibebenta to, makakalimot na rin tayo sa mga magulang natin. Kaya nga, Jenaline, wag mo kaming pagmukhaing masamang anak dahil lang pinili naming umalis sa bahay na to. Sana tinanggap mo na noon pa lang na sa ganito rin tayo mauuwi lahat dahil magkakaroon din tayo ng ibang pamilya. Pasensya na. Sige, bahala kayo kung yan talaga yung desisyon nyo. Sana lang, ilang taon man yung lumipas pagkatapos nating umalis lahat dito, papanindigan niyo yung mga sinasabi niyo ngayon na hindi kayo makakalimot, hindi lang sa mga magulang natin kundi maging sa ating mismo magkakapatid. Nay, Tay, sorry po ngayon lang ulit ako nakadalaw Dinalan ko po kayo ng paborito niyong red roses, Nay. Ang dami na namang tuyong dahan dito sa puntod niyo, Ang gaganda ng mga bahay na mga katabi ng puntod. Samantalang kayo, hanggang ngayon hindi pa rin napapaayos. Sorry po Nay, Tay. Sorry po. Sorry po, ang dami naming pagkukulang sa inyo. Tapos madadagdagan pa ngayon. Sinubukan ko naman po kasi silang lahat nakausapin Pero wala na po talaga. Alam ko naman po kung gaano nyo kagusto yung bahay na yun Kaya sobrang nalulungkot po kasi hindi man lang yun ang isip ng mga kapatid ko. Sorry po. Kung may pera lang po sana ako, hindi ko hahayaang ibenta nila yun Ako kasi, doon ko na po gustong tumanda. Doon ko na po gustong bumuo ng sariling pamilya. Pero wala Natatakot po ako, Tay. Na baka pagkatapos namin magkahiwa-hiwalan, hindi na kami magkikita-kita ulit. Bukod sa pagkawala ng bahay, yun din po talaga yung isang iniiwasan kong mangyari. Pero sana maging totoo sila sa mga sinabi nila na kahit anong mangyari, magkakapatid pa rin kami. Na kahit gaano katagal na panahon yun luglas, walang kalimutan. Sana po. Popoy at Hasmin, wala na ako nagawa. Sa huli, naibenta pa rin ang bahay at nagkahiwa-hiwalay na kami magkakapatid. Sa ngayon ay meron na kami mga sari-sariling pamilya. At tulad ng kinakatakot ko lang noon, hindi na nga kami halos nagkikita-kita. Ni minsan mula nang umalis kami sa bahay ay hindi na kami nakumpleto. Sa Pasko at bagong taon na mga dumaan ay nagkakaroon ng reunion pero ni minsan hindi kami nabuo. Pero sa kabila ng lahat ng to, Popoy at Hasmin, nag-iipon ako sa tulong ng aking asawa para mabili ang dati naming bahay. At umaasa ako
na kapag nangyari yun, sana bumalik na rin yung pagiging isa at pagsasama-sama namin magkakapatid. Popoy at Jasmine, maraming salamat sakaling mabigyan nyo ng pagkakataong umere ang kwento kong ito. Maraming salamat din sa saya at inspirasyon na ibibigay nyo sa mga listeners sa tulad ko. More power sa inyong dalawa at sa lahat ng bumubuo ng inyong programa. #Dear MOR Saling Pusa. At yan na nga po ang pagtatapos, no, na nakakalungkot at alam mo, Asmin, ima-imagine ko, no. Sabi ko nga, no, kumusta rin kaya kaming magkakapatid kapag ka dumating yung pagkakataon na we just have to decide, lalo na kung merong katulad niyan, may ancestral house na minana, sinong titira doon, baka merong interesado, baka naman merong iba na, di ba, we have plans para sa sarili natin mga pamilya. Nga lang, minsan yung mga planong yun, masasagasaan yung plano nung isa pa sa ako mga kapatid. Naman, I am lucky enough, Popoy, no, na alam ko sa sarili ko at alam namin na wala naman kaming pag-aagawan. Dahil wala naman kaming mga kung ano-ano. wala pang property. Oo nga, wala naman kaming ancestral house. Ganyan lupa nga sa paso, hirap pa kami. Wala Ayan, diba? pero kidding aside, darating at darating talaga yung ganyan mga pagkakataon. Pero totoo yan. Ngayon totoo yan, ngayon pa nga lang, ngayon sa sasakyan pa nga lang. Yan. Nag-aanuhan na kami, nag-aagaw-agawan na, ano pa kaya. Pero sabi ko nga, I really do not see myself at hindi ko ma-imagine na mag-aaway-away kaming magkakapatid dahil sa mga ganyang bagay, ano. Pero alam mo, I will not, bilang panganay, no, I will not allow it. Yes, you may not allow it, pero yun nga, hindi natin alam no. Hindi mo alam kasi ang daming mga kakilala ko, no, family friends, yung iba very close friends na kumbaga nakasama mo magkapatid, na okay naman talaga sila habang mga naglalaro kayo, sila yung lagi magkakampi. Pero kapag merong ganyan, piece of land na pinag-usapan na mamanahin kay tatay, kay nanay. Correct. Alam mo bang ano yan? Alam mo ba I'm sure meron pang, alam ng tatay mo yan, specialty niya to, no, sa pagiging lawyer niya, di ba? May pinag-aawayan, gusto kanya yung bungad, gusto rin ng isa kanya yung bungad ng mga mamanahin sa mga correct. Pinag-aaway-awayan talaga, kakasuhan, at ang nakakalungkot dito yung mga anak-anak nila, mga pamapamangkin, pati yun minsan nadadamay. Tama. Tsaka tawag dito, ako siguro kaya ako pa naiisip or nasasabi yung mga ganyan kasi bata pa yung mga kapatid ko. Pero tama kang siguro when time comes na mag-asawa na yung mga yan, for sure makikipag-agawan din yung mga yan. Kasi pero, hindi lang yung ngayon Asmin, totoo yan, hindi lang naman yung pangangailangan mo bilang isa sa mga kapatid, yung gusto mong tugunan, maging yung kailangan din ng pamilya mo in the future. Tama. Gusto mong establish na meron na akong space dito, dyan yung mga anak ko, pagtanda ko, sinisafety mo na, ika nga. Pero ako, sabi ko nga, isa lang mapapangako ko talaga sa mga kapatid ko. And if there's one thing na I'm really sure of, hindi ako magiging kapatid na katulad ni Archie. Oo, at hindi ako yung, bawa kung meron mga naiwan or may iwan sa amin, hindi ako yung tipo makikipagpatayan. Yeah. Makikipagpatayan sa kanila. Tsaka yung yung tuso. Correct, malaking check. Kasi alam ko naman na mas angat ako sa kanila, kaya ibibigay ko na lang sa kanila. Hindi, ganoon akong ate. Nakakaluwag-luwag ka, no? Ganoon akong ate, nakakaluwag-luwag ako. Total, ako naman may pinakamalaking sweldo. Ako yung pinakamatalino sa kanila. Pinakamaganda, lagay mo pa. Ako na yung pinaka-capable naman. Nga lang sakitin, di ba? Sa kanila na yung ipapamana ng tatay ko kung meron man. Pero yun nga, ang masakit lang po yung buhay pa yung mga magulang mo. Pinaghati-hatian na yung mga keme. Di ba? Alam mo, sabi, nararamdaman ko yan. Di ba buhay pa yung tatay ko, tapos yung kapatid kong pangalawa, ginagarapal na yung sasakyan. Alam mo, natural lang yan. Sarili ako sa sasakyan. Natural lang yan sa mga magkakapatid. Lalo na nga, kahit naman ng mga bata pa tayo Diba ako lagi ko nakikita yan sa mga anak ko. Ilang taon lang yung mga anak ko. Isa mag-4 years old, isa mag-8, isang mag-11. Napakabata pa, diba? At pagka may pinag-aagawan sila, nagagalit ka.
Di ba? Na walang kakwenta-kwenta, sasabihin mo pa minsan, pati ba naman ito nagbibinata kung anak, makikiagaw pa, sasabay pa. But then again, hanggang sa pagtanda, I'm sorry, magkakapatid yan, pero magkakaiba ang ugali niya. Napakahirap ng role ng isang magulang. Kaya alam mo, importante talaga na habang bata pa yung mga anak mo, kumbaga parang sinasanay mo na sila, ipinapaunawa mo at pinangangaralan mo na sila na kung gaano kahalaga na magmahalan ang magkakapatid. 'Di ba na kailangan magtulungan kayo. Kasi ako, I remember yan ang talagang in-inculcate sa amin ng tatay ko. What did you just say? Itinanim sa amin ng tatay ko. Ano ulit spelling ng inculcate nga? Tingnan mo sa calculator. In-calculator niya yan eh. Yun talaga yung in-engrave sa amin. In-engrave sa utak namin ng tatay namin talaga na kayo magkakapatid, magtutulong-tulungan kayo. Diba? Kaya ako din minsan nakakaligtaan nila yan. Diba? Pero ayan yung sinasabi ko sa kanila na halimbawa, minsan nagagalit kasi ako sa mga kapatid ko, halimbawa, may utos ako, kailangan may bayad, kailangan may pakain, ganyan. Kailangan may treat. Correct. O kaya kahit sa tatay ko, yung magpapasama lang papunta ng out of town, kailangan, bili mo muna ako ng ganun. Yun ang sinasabi ko sa kanila, na kailangan tayo kumilos kahit walang kapalit. Kumbaga yung amor mo na lang sa isa't isa. Alam mo, totoo yan, na ako every time, as early as this time, sabi ko nga, pabata pa ng mga anak ko, pero yun din yung sinasabi ko nga, na lalo na, merong mga bangayan 'di ba? Yung dalawa kong boys pinagtutulungan yung nag-iisang babae. Ayan, nagsiselo sila ron kasi mas mas sweet daw si daddy sa ganyan, pero sabi ko talaga wala akong favorite sa inyo. I'm sorry. Lahat kasi kayo mahal ko. Lahat kayo favorite ko, 'di ba? Iba-iba ang style kasi iba-iba ang ugali ninyo. Pero sinasabi ko, kahit hindi pa ako naiintindihan siguro nung inaanak ni Yasmin. Di ba na si Axel, sinasabi ko, wag mo nga awayin si kuya, wag mo nga awayin si ate, o kung mag-away man kayo sa labas, makaaway nyo man yung mundo, kayo yung magkakapatid, kayo yung magkakakampi. Ay, alam mo, inuulit-ulit ko yan. Di ba na kahit meron tayong fresh na away, nangyari sa amin ng kuya ko to, segundo lang ang pagitan, Asmin. Di ba? Katulad din yan, sinasabi mo away ninyo magkakapatid. Hinihiram mo yung sasakyan. Ako rin, nung college ako, hinihiram ko yung sasakyan. Siyempre, poporma ng konti si Popoy ng Bagya, kasama yung barkada. Ayaw akong pahiramin. Pumayag na magulang mo, pero ayaw ka pa rin pahiramin. Seconds after, nakursunadahan yung kuya ko, dala-dala yung sasakyan na hinihiram ko. Yun nga. Ayan, nakursunadahan ng lasing. Pero anong ginawa mo? Tinulungan mo pa rin yung kapatid mo. Pero alam mo, yun. Correct. At saka ako, alam mo, every time na nag-aaway kami ng mga kapatid ko, kasi pataasan din kasi kami minsan ng pride. Lalo na ako, na kumbaga ang dahilan ko, akong panganay, ba't ako magpapakumbaba? Diba? Pag nag-aaway kami ng mga kapatid ko, minsan umabot kami ng 2 taon. Meron nga isa kakabati lang namin, yung pang-4, di ba? Tsaka yung mga kapatid ko, hindi ko nga alam siguro pag mas matanda ka na, Popoy, parang mas mahirap kausapin yung mga kapatid kaysa nung bata ka. Yes. Di ba? Kasi nung mga bata pa yung kapatid ko, yung naalala ko yung pang-4 na kapatid ko, siguro mga 4 years old pa lang siya nun. Nakaaway ko na siya, 4 years old siya. Kinausap ko siya ng masinsinan habang ako'y umiiyak pa. Sabi ko sa kanya, Ira, we the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God in anong order sinabi? to build Gusto na wag mo na ituloy ang prologue na yan. Umiyak lang siya. Umiyak siya ng dugo. Kahit ako iyak naman. Siya rin, I-Englishin mo na tapos yung prologue. Charot lang. Pero ito yan, mas mahirap kausapin ngayon. Mas mahirap magpakumbaba kung medyo matatanda na kayo. Sa totoong buhay lang. Yeah, lalo na nga hindi naman sa maraming mga nagkakaproblema dito dahil yung iba sasabihin nga na sa magkakapatid, masyado ka namang sentimental. 'Di ba? Wala naman na sila nanay, sila tatay, itong bahay na to, gawin na lang natin pera. Itong mga itinayo meron mga ganyan na mga sentimental na in as much as nakaya pang i-keep
'di ba? Yung mga maliliit na properties, alam mo ba yung mga simpleng sari-sari store ng mga nanay, ng mga magulang natin. Yung iba, hindi gusto kong ipagpatuloy, simpleng gotohan, gusto kong ipagpatuloy kasi nga dito tayo nabuhay, pero I'm sorry, hindi laging pagiging praktikal ang sagot. Okay? Dahil kapag masyado tayong mga naging praktikal sa buhay, matakot naman po kayo kung lagi na lang, kailan, perahin na lang yan, perahin. Dahil baka pag kayo ay tumanda na at yung mga anak nyo na magdidesisyon para sa mga buhay din ninyo, di ba? Baka maging praktikal sila, sabihin, pagagamot pa ba si tatay? Malala na yung sakit, wag na. Baka bumalik sa inyo na ganon. Okay? Kaya minsan, yung pagiging praktikal, lalo kapag sumusobra na at nakakalimutan na natin yung mga pinanggalingan natin nang wala ng, anong tawag mo rito, wala ng puso. Asmin, nakakalungkot din. Kaya mag-isip-isip din kayo. Kaya I would like to take this opportunity kung nakikinig ang mga kapatid ko. Magpakabait kayo kay ate dahil pag kay kuya kayo naniwala, charing keme. Pag kay kuya kayo kumampi, walang mangyayari. Charing. Yeah, pero sabi nga nila, di ba, family is love. Totoo yan. Hashtag Dear MOR, family is love. Muna tayo. Love ko yung mga kapatid ko kahit yung iba dyan pasaway. Yan, because at the end of the day, kayo pa rin ang pamilya, correct. Kayo ang magkakadugo. Tayo pa rin ang magkakakampi. Kayo ang magkakakampi. Tayo ang magkakamukha, tayo ang magkakakailong. Charing. At syempre nakasama nyo nga po kami. Ako po si DJ P. DJ Popoy, that's my Guwapopoy. At ako naman ang babaeng gustong maging kapatid ng lahat. Pero, gusto ko rin naman maging girlfriend ng ilan. Charing keme. Baby girl, Asmin. Balong na, junior pa, may the third pa. Huche, bala ka dyan.